Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1315. This article na to, dinidiscuss ang tungkol sa consensuality of contracts. Ano nga ba ibig sabihin ng principle of consensuality at bakit ito mahalaga sa contracts? Bakit nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1315. Contracts are perfected by mere consent, and from that moment, the parties are bound not only to the fulfillment of what has been expressly stipulated, but also to the consequences which, according to their nature, may be in keeping with good faith, usage, and law. So this article na to, dinidiscuss ang isa pang principle ng contracts, which is consensuality. So, consensuality of contracts. Consensuality of contracts. Yan. So far, nakapag-discuss na tayo ng iba't ibang principle, gaya ng mutuality, gaya ng relativity. Tapos ngayon, consensuality of contracts. So ano nga ba ibig sabihin ng consensuality? Ang ibig sabihin ng consensuality, general rule, contracts are perfected by mere consent. So ito yung general rule natin. Contracts are perfected by mere consent. Yan. So sinasabi dito sa general rule na yan, ng contracts ay magiging epektibo na or valid na basta nagkasundo ang dalawang parties. Ibig sabihin, hindi siya kailangan nakasulat. Yung for as long as yung essential requisites na madidiscuss naman sa 1318, which is na-discuss din naman natin sa 1305, sa unang lecture video natin, ang essential requisite para maging valid ang isang contract, meron tayong consent, okay? So may consent, merong object, okay? Tapos may cause. So ito yung essential requisites, di ba? Yan, or essential elements para maging valid ang isang contract. Una, pumayag, nagkasundo sila, hindi na mahalaga dyan kung pinilit ba, basta merong pagpayag. Kasi kahit pilitin mo isang tao na makipagkontrata sa'yo, tinakot mo, pinagbantaan mo, siniraan mo, binlockmail mo, kahit na yun ay ginawa mo ng ganyan, yung contract na pinasok niya sa iyo, kahit na medyo mali yun, valid yung contract. Yun nga lang depektibo kasi merong defective yung pagkuha ng consent. Pero nevertheless, dahil siya ay present, yung consent, magiging valid pa rin yung contract. Voidable nga lang. Pwedeng ganun. Pangalawa, may object. Kumbaga, bakit kayo ano yung magiging subject matter? Yung cause, bakit nakipag-contract yung isang tao, yun yung dahilan. So for as long as yung tatlong ito ay present, valid na ang contract. So kung mapapansin natin, walang writing, walang requisite, walang essential requisite na the contract should be in writing. Kasi nga ang sinasabi sa 1315, okay? Perfected ang contract, effective ang contract, valid ang contract the moment na kayo ay magkasundo, the moment na merong consent na binigay. So, may meeting of minds. Pag sinabi kasing consensuality, basta meron kayong meeting of minds. So, humantong tayo sa pagkaroon ng agreement. Yan. Okay? Tapos walang nakalagay diyan na kailangan nakasulat. Liban na lang kung nire-require ng batas na dapat nakasulat ang isang contract para maging valid. So, may exception tayo diyan. Okay? Exception natin diyan mga formal contracts or mga solemn. Okay? Kung saan hindi magiging valid ang contract 'pag hindi nakasulat. Kasi nire-require talaga ng batas na dapat nakasulat siya para maging valid. So, essential requisite ang writing for the validity of the contract, which is another requisite yon sa tatlong essential requisite natin. Sa mga cases lang ng formal contracts natin. Mamaya magbibigay tayo ng mga example. So ano-ano ngayon yung mga kinds of contracts as to perfection? So, yan, discuss natin yung kinds of contracts as to perfection. Yan. So, kailan perfected ang isang contract? Una, ito na nga yung consensual contract sa discuss natin.
Consensual contracts are perfected the moment magkaroon kayo ng agreement. So, consensual. So, from the word consent, no? Basta binigay na yung consent ng isang tao, magiging valid na or perfected ang isang contract. So, yun na nga yung Article 1315. So, again, ito yung mga contracts which are perfected by mere consent, which is meeting of minds ng parties upon the terms of the contract. So, ang consent, it can be uh, expressed or implied. So, consent may be expressed or implied. Pwedeng oral, pwedeng written, pwedeng kahit hindi mo sabihin, pero pinapahiwatig mong gusto mo siya, joke lang, pinapahiwatig mong gusto mo makipagkontrata. Halimbawa, tinanong mo, mabibili ka ng buko juice, sabi mo, kaya magkano yung buko juice? 20 pesos. Binigay mo yung bayad mo. So, impliedly, parang umuo ka na doon sa contract ninyo. Okay? So, contract of sale, bumili ka ng buko juice, pinabot mo yung bayad mo, tapos yun, binigay sa'yo yung buko juice. So, implied na binigay mo yung consent mo doon sa contract of sale. Yan. So, perfected sila from the moment na magkaroon ng agreement, which is consent, doon sa subject matter, at saka sa cost or consideration. So, example natin, contract of sale, contract of lease, madami yan. Okay? Hindi na natin isa-isa yun, pero madami yan. Again, for as long as hindi naman requisite ang writing sa validity, so any contract is perfected by mere consent. Okay? Pangalawa, yung ating tinatawag na real contracts. Actually, na-discuss din natin to sa 1305, sa mga unang lecture natin. Yung kinds of contracts to perfection. Ito namang real contracts, bukod sa tatlong yan, so addition, pang-apat, kailangan may delivery nung object or subject matter. So kung bukod dun sa tatlong yan na essential requisites, yung pang-apat ay delivery. Okay? So nire-require ng contract na yan na magkaroon ng delivery ng object para ma-perfect ang contract, para maging effective at valid. Delivery of object or subject matter. Yan. So ano ang mga example natin yan? Meron tayong deposit, contract of deposit. Okay? So itong contract na to, magiging perfected the moment na yung taong yun, kakontrata niya, na-receive na yung isang bagay na pinagmamay-arian ng isang kakontrata niya, okay? Na ang obligation ay alagaan at ibalik din. 'Di ba 'pag bibili tayo ng soft drinks, kailangan may deposit. So ang deposit na yon is kapalit nung ibibigay sa'yo na soft drinks, kahit hindi ka mag-iwan ng kasi pang bote, magcha-charge sila ng deposit tapos pagbalik mo ng deposit nung bote, ibabalik din naman sa'yo yung perang pina-deposit mo. So basically, kailangan may delivery ng object or subject matter. Okay? Ayan. So for safekeeping, no? For safekeeping tapos iso-solid din. Okay? Yan. Ano pang mga example? Pwedeng comodatum or comodatum. Okay? Ito parang pinapahiram niya yung isang bagay na hindi consumable. So, again, contract of comodatum is a contract kung saan yung isang party i-deliver yung isang object sa isang kakontrata niya na hindi consumable, tapos gagamitin ng isa yung bagay na yon for a certain time, tapos isusolid din naman. Okay? Ayan. So, ito ay to use or to borrow, parang ganun. Heheramin, no? Papagamit. Tapos ito, safekeep. Basically, ang objective naman yan ay isolidi naman. So example tayo ng Komodo 2. Halimbawa, nagkasundo tayo, napaparamin kita ng laptop sa isang linggo or for 1 week. Soli mo na lang pagkatapos. So hangga't hindi ko binibigay sa yung laptop para ipahiram, hindi perfected yung ating contract of comodatum kasi nga ang kailangan ay delivery. Okay? So tapos, yung isa pang example ng real contract is pledge. Yan. So, itong pledge, kadalasan to nangyayari pag mangungutang ka. So, ang pledge naman ay isa siyang contract, no? Kung saan yung isang tao
ide-deliver niya yung isang movable property. So ito'y movable, hindi puwedeng immovable kasi ano na yun, real ano na yun, hindi na yun pledge, mortgage na yun, okey? So, movable property bilang security sa isang, loan, okey? So, serve as security, 'yan. Halimbawa, mangungutang ako sa'yo, pero para secured ka or para hindi ka mangamba na hindi kita mabayaran, isasangla ko yung singsing ko. So, para siyang sangla, 'no? Tapos sa'yo muna yun, habang hindi pa ako nakakapagbayad. So, 'pag nagbayad na ako, iso-solid din naman yung singsing. So, itong mga 'to, para siyang ano, para siyang accessory contracts itong mga 'to, kadalasan. Kasi yung contract of deposit, minsan naka-attach siya or karagdagan siya sa contract of sale. 'Pag bibili ka, kailangan may deposito. So, contract of sale, yung primary contract or principal contract, tapos accessory contract ang contract of deposit, okey? Although hindi nakadepende yung sale sa deposit kasi puwedeng bumili ka kahit walang deposito, okey? Ito namang pledge, puwede kang mangutang kahit walang isasangla, depende na yan sa magpapautang sa'yo. Pero hindi ka puwedeng magsangla ng hindi ka muna mangungutang. Halimbawa, "O sangla ko 'tong singsing ko." "Para saan?" "Aanhin ko 'yan." "O kailangan mangutang ka muna." Yun namang deposit, "Magdedeposito po ako." "Bakit?" "Wala ka namang binibili." "O bumili ka muna bago ka mag-deposit." So, accessory contracts usually itong mga deposit, comodatum, at saka pledge, okey? So, hindi sila principal, nakadepende sila sa principal para maging ano sila, valid or para mag-exist, okey? So, 'yan yung real contracts natin. Madi-discuss 'to further sa 13, 16. So, ito yung 13, 15, 'yan. At panghuli na kind ng contract as a perfection is yung mga ito na din natin exception, formal, contracts or solemn contracts, 'yan. So, isa rin palang exception ang real contracts, hindi ko pala nalagay dito, real contracts, 'yan, kasi kailangan ng delivery, okey? So, in addition dun sa tatlong requisites ng contracts, ang formal kailangan din yan ng pang-apat, kailangan siya ay nakasulat. So, formal contracts for it to be valid must be in form, okey? May form dapat na susundin as provided by the law for their perfection, okey? So, must be in the form provided by the law, provided by law. So, may mga example tayo ng contract na hindi puwedeng basta verbal lang or oral, kailangan siya ay naka-public instrument, meaning nakasulat na, notaryado pa. So, example nga natin is public instrument, in writing and notarized. So, this is in writing plus notarized para siya maging public instrument. Kumbaga may kopya ang abogado ng isa pang kopya, kahit mawala yan, hindi magiging, invalid or hindi masasabing ano, walang walang kontra kasi may isa pang kopya ang abogado dahil notaryado yan. Public instrument na kasi. So again, formal, or solemn contracts, in addition to the essential requisites, it must be in the form provided by law such as public instrument. So for example nga tayo, meron tayong mga donation ng movable property na exceeding 5,000 o kaya naman immovable property. So donation, 'yan. So 'pag movable tapos lumampas ng 5,000 yung value ng ido-donate mo, kailangan naka-ano na 'yan, in writing na 'yan. At saka yung acceptance din, kasi kailangan pumapayag na pagbibigyan. Hindi mo puwedeng sabihing ikaw na ngang binibigyan, kailangan pa bang alamin kung tatanggapin mo? Ay malamang hindi naman lahat ng donation kailangan mong ipilit, kailangan tatanggapin 'yan. So yung acceptance is also needed to be in writing, okey? 'Yan. So ibig sabihin 'pag hindi siya nakasulat, tapos nag-donate ka ng 5,000 above o kaya ng real contract o ng real property, dahil hindi siya nakasulat or public instrument, then therefore it will be void, okey? Hindi voidable ha, kundi void. So, absence, contract is void. 'Yan, walang bisa yung donation. So, 'pag sinabing, "Sabi mo ido-donate mo sa akin 'yan, nasaan na?" "O dinonate ko." Eh, wala tayong kasulatan, hindi ituturing ng batas na nagkaroon kayo ng donation dahil
hindi niyo sinunod yung form na sinasabi ng batas which should be in writing. Okay? Yan. So yun, dito nagtatapos yung Article 1315. Basically, pinag-uusapan dito ang principle of consensuality of contracts. Ang ibig sabihin niyan, general rule, ang contracts ay pwedeng maging perfected kahit wala kayong kasulatan, basta parehas kayong pumayag, effective yan, at saka as long as present yung mga essential requisites, which is consent, object, at saka cause. Kaya lang, may ibang contracts na hindi pwedeng basta lang kayo nagkasundo. Kailangan meron kayong kasulatan as provided by formal or solemn contracts. May contracts naman na nire-require ng delivery, which is real contracts. Kaya naman meron tayong kinds of contracts as to perfection. Okay? So I hope meron akong nadagdag na bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo may part kang hindi naintindihan, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Kung may tanong ka, comment ka lang sa baba, subukan natin sagutin. So lagi sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!